Hello guys, magandang araw. Welcome to NM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po ako ngayon sa video na to para po mag-share ulit ng DIY. Magbubuo po tayo ng 12 volts LiFePO4 battery. Ito po ay 90Ah Sinopoly na LiFePO4. So, ito po ang gagamitin natin. Meron po tayong 4 na piraso na prismatic LiFePO4 battery. Ayan po siya. Pag ito po yung nabuo natin, ito po kasi ay gagamitin ng may-ari sa sound system niya sa tricycle. Pero hindi niya i-charge sa tricycle. I-charge niya sa bahay. Pagka gagamitin niya sa pagpapatunog, di saka lang niya ulit ilalagay. So, ito po ang kailangan natin. Meron tayong 4 na piraso. Ito po pag in-order nyo, may kasama na po siyang bus bar. At saka po, may mga screw. Ilalagay ko po dyan sa description yung pong mga link ng bibilhin at yung mga gagamitin natin para po makabuo po nito. So, ito po yung gagamitin natin. 4 na piraso na LiFePO4 battery. Syempre, umorder din po tayo nitong ating BMS 4S 12 volts 100 ampere. Ayan po ang in-order natin mga kaibigan. Ito po ay gagamitin din natin sa pagkakabit nito. Ito po ang mga sisilbing protection para po tumagal ang buhay ng ating po mga battery. Syempre, lalagyan pa natin ito para mas maganda, para lagi siyang balance. Bumili din tayo ng 4S capacitor type active balancer. Ayan po. At syempre, ikakabit na natin yan. Papakita ko po sa inyo. Kung mabubuo po ito mga kaibigan, pwede na po kayong bumili ng solar panel na 12 volts at i-connect po dito. Magcha-charge na po siya dito. Pwede na po siya yung gamitin pan-charge dito. Pwede na po kayong hindi sa kuryente mag-charge kung gusto nyo pong gumamit ng solar sa inyong pagcha-charge. Guys, umpisahan natin buuin ano. Ang hinihiling ko lang po sa inyo, kung kayo po ay bago pa lang dito sa aking channel, please po pakiclick ang ating subscribe button, tsaka po notification bell para updated po kayo sa na-upload school videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. At tsaka po, pakilike na rin po yung ating video para po tumaas naman siya sa YouTube search ng ating YouTube. So, umpisahan na po natin mga kaibigan. Kung mapapansin natin mga kaibigan, ipinwesto ko na siya. Magkakasalisi siya. Ito yung negative. Ang katabi niya positive. Tapos negative ulit, tapos positive ulit. So hindi na tayo malilito dyan. Ang gagamitin natin ay ito yung part na gagamitin nating negative ng ating setup, at yun yung gagamitin nating positive ng ating setup. So ganito lang yung gagawin natin mga kaibigan. Pakabilis lang yan. Ito hindi maraming ginagalaw-galaw. Hindi po ito kagaya nung 32650 na binubuo po natin na talagang masyadong maraming kailangan hawakan, kailangan buuin. Ito po ay mabilis lang pagka po ganito. So, ganyan po ang gagawin natin. Maglagay lang tayo ng bus bar dito sa part na to. Ito, pansinin nyo, positive, negative. Isisiris lang natin yan dyan. Ayan. Okay. Mamaya natin higpitan at iipitan pa natin yan mamaya ng BMS. Okay. Next naman is dito sa kabila. Dito naman. Dito, wag kayong maglalagay dito sa part na to. Kasi masisira po ang battery nyo. Mag-i-spark po pati. Dito po ang lagay. Yan, pag ganyan. Mamaya na natin hihigpitan. Kasi maglalagay pa tayo ng BMS at active balancer. Okay. Tapos dito naman sa kabila. Dito ha. Dito naman. Ito yung isa kanina. So dito naman tayo. Kahit bata kaya po bumuo nito, pero delikado pag nagkamali. Kaya ingat. Mataas po ang ampere nito. Talagang init po yan pagka po nag short circuit yan. Okay. Pansamantala muna. Yan muna ang setup natin. Tingnan natin yung voltage. Ang voltmeter natin, tester natin. Dito tayo sa negative at doon sa positive. Meron na tayong 13.29 volts. Okay, nakabuo na agad tayo ng 12 volts battery. Okay, dito naman tayo mga kaibigan sa ating paggagawa ng ating BMS para maikabit natin dyan. So ang ating BMS, ulit lang, 100 ampere 4S 12 volts. And ang gagawin natin dyan, ito kasi yung cable ng ating ng ating BMS. Ayan, pangsaksak siya dito, ano, ayan, pag ganyan siya, pag isinaksak, Huwag nyo muna ito isasaksak ha.
ito sa huli nyo na yan isasaksak sa huli na. Ganon din itong ating active balancer. Hindi po yan agad isasaksak. Ang gagawin natin dyan is ipaparallel natin itong kanyang wiring. Okay, black is black. Black is black. Ayan, pagsasamahin natin yung black. Okay, tapos yung next sa black dito, ang next sa kanya is green, di ba? Dito naman, yung next sa black is yung isang red. O pagsasamahin natin naman yung green at saka yung red. Tapos, syempre sunod-sunod lang po yan hanggang makarating po sa dulo. Basta't ipaparallel po muna natin itong kanyang mga wire para pag ikinabit natin doon sa battery natin, magkasama na po siya. Okay? Tsaka po, pagka sunod sa green, yung yellow naman, di ba pangatlong wire yung yellow, hanapin mo rin yung pangatlong wire dito sa para sa BMS. Igaganyan mo lang din, pagsamahin mo. Tapos white, di yung pang-apat na wire, pang-apat din dito sa BMS, pagsasamahin mo din. At saka po yung pinakadulo, ayan, ang gagamitan po natin yan ng ganito, ring, para po ikakabit natin dyan mamaya sa ating battery. Okay, kabit ko lang. So yan guys, na-connect na nga natin, no, naipagsama na natin yung para doon sa BMS tsaka para doon sa ating active balancer. So ulitin ko lang yung pagkakapaliwanag ko kanina. Ganyan kasi yan, para hindi nakakalito, no. Yung black, dalawang black pagsasamahin, no. Kaya yan, magkasama yung dalawang dulo niyan, yung black. Kaya nilagyan natin ng ring. Ito, nilagyan natin. Lahat ng pinagsama natin, nilagyan natin ng ganyan. So dito tayo sa taas ulit. Black, dalawang black magkasama, malinaw. Tapos yung next sa black, ayan, no, yung left ng black, edi red, first positive. Ganon din dito, yung sunod sa kanya, yung sunod sa black na green, yun yung isasama mo dito. Yan, sila naman dalawa yung pagsasamahin. Okay. Tapos yung pangatlong wire, edi pangatlong wire din dito sa kabila. Huwag nyong rarambulin, ha. Kung anong sunod-sunod, edi yun din po yung sunod-sunod na gagawin natin. Tapos yung pang-apat, dito rin pang-apat pagsasamahin. Yung pang-lima, dito din yung pang-lima. Okay, kabit na natin sa battery mga kaibigan. Okay, dito tayo mag-start sa black. Hindi na po tayo malilito dyan pagka inumpisahan natin doon sa una. Pag sa black, syempre yung unang wire natin, kakabit natin dito sa negative. Yun to sa gagamitin natin negative ng battery natin. Doon natin i-connect yun. Ayan. Ang next natin, syempre, ano ba ang next sa black? Oh. Ang next sa black, di ba yung green? Oh, green. Tapos dito sa kabila, yung next sa black, di yung red. Yung katabi niyang red. Ito mo, magkasama na sila. Yun yung ginawa natin, di ba? Pinagsama natin sila. So yun, yung pinagsama natin na pangalawang wire na yun, dito naman natin ilalagay sa positive part. Ito yung kinabitan natin na negative, ah. Dito naman tayo sa positive niya. Sa ilalim natin ilagay. Kasi malaki yung butas ng bus bar, ay mapipingkot yung wire natin. Ipitan na natin to. Kasi wala na tayong lilikutin dito. Okay. O, nasa pangatlong wire na tayo. Di ba? Pangatlong wire. O, dito. Pag sinundan natin yung pangatlong wire niya, ayan. Pag sinundan natin yung pangatlong wire din yun doon sa kabila. So, yung pangatlong wire, ilalagay natin dito sa, di ba dito yan, nagpunta siya doon. Negative, sa positive ulit. Okay, sa positive ulit. Ganun lang. Itong isa, ganun din. Okay. O, doon na tayo sa next. Siyempre, yung next natin, dito naman natin ilalagay sa positive ulit. Okay. Pang ilang wire na yan? 1, 2, 3. Yung pang apat na wire na. 1, 2, 3, 4. Yung pang apat na wire, dito natin i-connect sa positive ulit. Positive. Sunod-sunod lang. Yan.
Yan. At syempre, doon sa kahuli-hulihan, yung kahuli-hulihang red o kahuli-hulihang wire natin, kukonek natin doon sa kahuli-hulihang positive din. Ganun din sa kabila, last na din yun doon sa kabila. Oh. Okay, magkasama siya dito. So doon na natin siya ilalagay sa positive na yun. Magiging main positive natin. Dito magko-connect ng load. Okay. So ayan mga kaibigan, nakakonect na yung wiring ng ating BMS tsaka yung ating active balancer. So bago natin itusok yung board niya, syempre check pa din natin, no? Kahit ilang piraso lang yung wire na yan, mahalaga yung 100% sure na tama yung ginawa natin, no? Kaya itetest pa din natin bago natin isalpak yung board. Mahal po ang BMS tsaka active balancer, kaya kung masisira yan, sayang naman. So ilagay natin yung voltmeter natin sa volts, and then sundutin natin yung positive, negative yung black, at sundutin natin yung katabi niya. Dapat ay may reading siyang 3 point something. Ayan, 3.25, 3.32. So ito guys, ingat kayo pag nagaganto, napakaliit lang ng pagitan itong ating panundot. Pag nagkadikit po yan, kikislap po yan, no? 3.20, 3.32 yung next. Umangat siya 6.64. Tapos yung next 9.97. Kasi next 13.20. Ajip eh. So na-check na natin to, tama ang connection natin dito sa wiring ng BMS natin. So dito sa active balancer, ganun din. Check din natin para sure tayo. Sa black is yung black ng ating tester. Tapos sundot doon sa next na metal 3.32, pag nag next 6.64, pag nag next 9.97, at pag nag next is 13.29. So tama ang connection natin dito. So ayan, kabit na natin yung ating BMS mga kaibigan, no? Kalasin muna ulit natin itong ating negative. So ayan. Ang aiksi nga lang ng wire nila. Ang hirap ihanap ng pwesto. Okay. After nyan mga kaibigan is isasaksak na natin ito. Okay. Hindi kasi natin may ayos ng maganda kasi maiksi lang yung wire nila. So ganyan na lang siya. So yun, bago nga natin ikabit itong ating active balancer, ay syempre itingnan na muna natin kung gumagana yung ating BMS na ikinabit. So ito yung ating negative, di ba? At yun yung ating positive. O tingnan natin yung voltage ng ating battery kapag nakadirect sa battery. 13.29. So ilipat natin dito ito sa negative. 13.29. So gising yung ating BMS, hindi siya tulog. No. Okay. Nagana na yung BMS natin. Kabit na muna natin itong ating active balancer. Okay, ito yung ating capacitor type active balancer. Hindi naman tayo malilito dyan dahil may nakasulat naman na yung black na part is nakalagay doon sa B-. Ayan, B-. Tsaka hindi mo na may ikabit yan ng baligtad na gano'n. Nakaganyan nga yung pwesto nyan. So kabit na natin mga kaibigan. Yan. Nakabit na ang ating active balancer. So ngayon, gagandahan na natin ang pagkakabit ng mga wiring natin. So pagka ganito ang mga setup natin mga kaibigan, pwede na po tayong magkabit ng solar panel na 12 volts dito sa ating battery. Dito natin i-connect yung negative ng ating solar panel. Syempre maglagay ka na ng breaker. Breaker before dumating dito sa ating battery. Maglagay ka ng breaker. Dito yung negative ng ating solar panel, at dito naman yung positive ng ating solar panel. Dapat yung charging niya at yung load ay dadaan dito sa ating BMS. Negative part lang naman ng battery yung dumadaan sa BMS. Yung positive is nakadirect doon sa positive ng ating battery. So pagka naman gagamit kayo ng mga load, halimbawa ay gagamit kayo ng inverter, magamit nyo siya sa mga electronics na 220 volts, yung 12 volts to 220 volts, dito rin yung ikakabit yung inyong negative. At doon din yung positive. Okay? Ito naman, ang gagawin niya, halos wala siya, hindi natin napapansin kung anong ginagawa niya, pero umiilaw siya. Ibig sabihin niyan, running siya at nagbabalance siya
doon sa ating mga battery. Meron siyang maliliit na point ng pagkakaiba, ibabalance niya po yon hanggang sa maging balance na balance ang lahat ng kanyang cell na 4 na piraso. So ayun, pagkatapos nga natin buuin mga kaibigan, testing natin kung siya naman ay nagcha-charge. Magsaksak tayo ng charger kasi wala naman tayong solar panel na 12 volts dito kasi ang solar panel natin ay napakalaki ng voltage na nasa bubong po natin gamit doon sa ating solar setup. So dito po ay ilagay natin syempre naka lead acid. Lagay natin sa Life VO4 yung setup natin. At sabi ko nga sa inyo, pagka magcha-charge po kayo ay naka-direct lang yung positive sa battery natin. Ayan. At yung negative, etong black na dumaan sa BMS. O, kabit lang natin yan. At magcha-charge na po siya. Ganyan lang din po pagka po solar panel yung gagamitin natin. Dito yung negative at doon yung positive. Siyempre pag solar panel kailangan ng breaker muna before po dumating dito. So ayan, gumagana po siya, charging siya. Ang isang susubukan naman natin is maglalagay naman tayo ng load. Gagamit tayo ng inverter. So ngayon mga kaibigan, subukan naman natin itong ating inverter. Ito ang ating 12 volts to 230 volts. Ito po ay pag gumamit po kayo nito, pwede na kayong gumamit ng mga TV na isasaksak po dito. So ito naman nga, tulad ng sinasabi ko, ito po ay gagamitin sa sound ng tricycle. So hindi na niya kailangan gumamit nito kasi ida-direct lang niya, 12 volts lang naman po yung mga radyo na at amplifier na gagamitin niya. So direct na lang siya dito. So ngayon, para lang masubukan natin, gagamit tayo ng inverter and then magpapaandar tayo ng appliances. Ngayon mga kaibigan, syempre ganun din kung paano natin ginagamit yung charging kanina, ganun din yung load. Yung positive is dito sa positive ng battery natin at medyo matigas yung wire natin. Hindi na lang natin lalagyan ng malaking load kasi baka. Tapos syempre yung negative is dito. Automatic magkakaroon ng spark kasi madedetect ng ating inverter na nagkaroon siya ng power. Okay? Pagkatapos, buhayin natin itong ating inverter na maalikabok kasi hindi natin siya nagagamit. Ayan siya. Buhayin na yung ating inverter. Hintayin natin mawala yung red. Okay, nawala na yung red. So, lagyan natin ng load. So, yun guys, subukan natin sa ating 220 volts na appliances. Ito po, itong maalikabok na electric fan. Hindi po natin nagagamit kasi laging maulan. At kaya po maliit lang yung load na inilagay natin ngayon, hindi po nakapix yung battery natin. Kita nyo, nakaipit lang naman. Pero kung gagamit po kayo niyan at maglalagay kayo ng load na medyo malaki, halimbawa computer, halimbawa ay TV o electric fan na malalaki, wag po nakasipit lang na ganyan. Gagamitin nyo po, tornilyo nyo po ng maayos dyan sa mga terminal na yan. Hindi po pwede mga pasipit lang yan. Kaya lang po natin ginawa ito is para maipakita sa inyo na gumagana po siya at ganito po yung connection na gagawin pagka po gagamitin natin sa ating 220 volts. So, connect na natin mga kaibigan. Ayan siya oh. Gumana na ang ating electric fan. Maginaw. Oh. Hindi tayo pwede maglagay ng load na malaki kasi nga hindi nakafix yung ating pagkakalagay. Hindi naman kasi ito yung gagamitin natin dito kaya sinipit na lang muna natin. So yun guys, hanggang dito na lang. Sana po nakatulong ito pong aking munting tutorial kung gusto niyo pong mag-DIY ng pagbubuo ng FPO4 12 volts sa inyong mga bahay or sa inyong mga gagamiting sound system. At ito po ang tutorial na yun. Sana po nakatulong po itong video. Please po huwag po kalimutang mag-like and subscribe. Bye bye!